mayroon na bang gamot? Well, may ibang mga antiviral na pinag-aaralan ngayon at there's some form of evidence na maaaring makatulong yung ilang mga gamot tungkol dito. Pero sa ngayon sa Pilipinas, wala pa talagang FDA-approved na gamot. Meron ding mga available na bakuna sa ibang bansa, pero ngayon, it's still for emergency use authorization in other countries, and dito sa Pilipinas, wala pa rin. So, ang magagawa talaga natin ngayon is early detection and isolation ng mga kaso para hindi siya kumalat sa ibang mga tao at pangalagaan, bigyan ng supportive treatment yung mga pasyente na naapektuhan ng Mpox. Pag sinabi natin supportive treatment, kagaya nga ng sinabi ni Secretary Herbosa kanina, kapag dilalagnat yung pasyente, magbibigay tayo ng gamot para sa lagnat, paracetamol. Kapag masakit, magbibigay tayo ng analgesic. Kapag merong infection, yung monkeypox lesion, maaari tayong magbigay ng antibiotic. Pero ang pangunahin talaga ay huwag hayaan na magkaroon ng komplikasyon, hindi magkaroon ng bacterial infection yung mga sugat at hindi makahawa ng iba. So mahalaga dito yung kung tawagin natin ay infection prevention and control measures. Isolation, sorry Masea. Isolation, Doc, ibig sabihin, pwede bang hiwalay lang ng kwarto? Ganun ba? Or kailangan talaga ilayo? Oo. Okay. Oo. So, sa ngayon, since hindi naman ganoon karami yung mga kaso ng Mpox, in fact, sabi nga ni Secretary of Health, this is just the 10th case at isolated lang naman siya. Yung mga kaso na hindi naman kailangan na admitin sa ospital, nakakakain ng maayos, hindi naman infected yung lesion, tapos kakaunti lang, at yung pasyente ay merong kakayahan na mag-home isolate. Meron siyang sariling kwarto at meron siyang mga kasama sa bahay na maaaring mga laga sa kanya ng protektado, pwede silang ituloy yung home isolation sa bahay tapos imo-monitor sila ng kanilang mga doktor. Pero Doc, mukhang yung isang kaso natin na nakatala ngayon, wala yata siyang travel history sa Africa. Eh di ba sa Africa yung gusto natin na makulong na sana dun yung virus. So saan kaya posibleng nakuha nung kaso natin ng Mpox ngayon, yung virus, kung hindi naman pala siya nag-travel? Paano ba ito pwedeng makuha? Oh, I think isa yan sa isa yan sa mga kinababahala natin ngayon . Tandaan natin na ang Mpox, ang monkeypox virus, meron siyang iba-ibang clade kung tawagin, at ito yung depende kung saan sila unang nag-originate. So yung mga kaso natin last year and yung nangyaring outbreak back in 2022 to 2023, most of them belong to clade 2. So, ngayon, yung panibagong kaso, although meron pa rin mga clade 2, ang nare-report ngayon na marami mga cases ay yung clade 1B. So, yun yung predominating na klase ng Mpox ngayon, and yun yung nanggagaling, yun yung ongoing yung transmission sa Africa. Ngayon, dito sa atin, meron na naman talagang mga local reported cases, and even in other countries, yung sa Southeast Asia, sa Taiwan, sa Japan, and Korea, meron ng mangilan-ngilan na local transmission. And sa aming palagay ay hindi na rin naman iba ang local transmission. Hindi lang siya ganun kalaganap sa atin. So, ano ang mahalaga dito? Para hindi tayo mahawa, ay iwasan natin yung mga bagay na that will put us at risk of getting all of these types of infections na via close contact. Sabi nga ni Secretary of Health kanina, di ba? So, ang mode of transmission kasi ng Mpox ay close contact. Ibig sabihin, example dyan, yung living within the same household, yung mga intimate na physical activities, kasama na dun yung sexual activities, yung mga close activities involving close contact such as massage, baka kailangang iwasan muna natin yan. Or kung tayo man ay merong mga ganong klaseng lesions, iwasan muna natin ang contact with other people. And kung tayo naman yung pupunta sa mga areas na maraming mga tao, iwasan natin yung mga pasyente, yung mga tao na marami ring mga skin lesions.